Marami sa atin taon ang inuubos sa paghahanap ng perfect strategy. Palipat-lipat tayo ng indicator, palit ng system, lipat ng mentor, lipat ng setup kasi naniniwala tayo na yung pagiging profitable nakatago lang sa lugar na hindi pa natin napupuntahan. At sa totoo lang, may silent belief sa likod nito na minsan hindi natin inaamin pero ramdam natin. Iniisip natin na natalo tayo kasi hindi sapat yung tinetrade natin. Parang logical siya, parang safe siya pakinggan at nakakakalmang isipin na kung strategy lang ang problema, simple ang solusyon, hanap lang tayo ng mas maganda. Pero ito ang pinakamalaking kasinungalingan na binibenta ng trading world. Ang totoong masakit na reality, marami sa atin kahit ngayon pa lang may strategy na kayang maging profitable. Minsan nga may mga trader na objectively mediocre ang strategy pero dahil discipline sila, nauungusan pa nila yung trader na super advanced ang system pero emotional mag-execute. Hindi ito motivational talk, structural truth ito. Kasi ang discipline, hindi lang sunod sa rules. Discipline ang force na nagbibigay ng sapat na time at consistency para gumana ang probability. Kapag walang disiplina, kahit pinakamahusay na strategy babagsak. Kapag may discipline, kahit flawed na system, pwedeng mabuhay, mag-adapt at mag-produce ng results. Para mas maintindihan natin, kailangan muna nating linawin kung ano ba talaga ang strategy. Ang strategy hindi guarantee. Ang strategy, statistical framework, isang set of conditions na kapag na-execute natin sa malaking sample size, may slight edge. Pwedeng maliit yung edge, pwedeng imperfect, pero umiiral lang siya sa long run. Ang market hindi nagre-reward ng one-time decision. Ang market nagre-reward ng consistency over time at dito tayo madalas nababasag kasi yung edge ng strategy parang buto. Kailangan nating bigyan ng panahon para tumubo. At yung panahon na yun, discipline ang nagbibigay. Kung hindi tayo disiplinado, hindi tayo aabot sa sample size na kailangan para makita yung tunay na performance. Isipin natin to, ang bad strategy na executed with discipline, pinapayagan pa rin natin yung law of large numbers na gumana. Ang great strategy na executed emotionally, sinisira natin yung edge niya bago pa siya magpakita ng tunay na results. Kaya discipline ang bridge between theory at results. Kung wala ito, tayo mismo ang nakikialam sa natural distribution ng wins and losses. Puputulin natin yung winners ng maaga, pahahabain natin yung losers, mag-i-skip tayo ng valid trades, magdadagdag tayo ng risk impulsively, magre-revenge trade tayo, maghe-hesitate tayo, mag-o-overtrade tayo, magpapanik. Bawat isa sa mga behavior na yan, binabawasan ang expectancy. At dapat malinaw sa atin, expectancy ang mathematical heart ng profitability. Hindi ito tungkol sa gaano kadalas tayo manalo, kundi tungkol ito sa gaano kalaki ang kita natin kapag panalo, gaano kalaki ang talo natin kapag talo, at gaano tayo ka-consistent na hinahayaan mangyari yung outcomes na yon. Discipline ang nagpoprotekta sa expectancy. Kahit weak strategy, pwedeng magkaroon ng positive expectancy kung controlled ang losses at hinahayaan natin tumakbo ang winners. Kahit strong strategy, pwedeng maging negative kung pinapalaki natin ang losses at sinasabotahin natin ang winners. Kaya minsan, nakakakita tayo ng trader na simple lang ang ginagawa pero kumikita, habang yung isa sobrang daming analysis pero laging talo. Hindi dahil mas matalino yung una, kundi dahil mas disiplinado siya. At ano ang itsura ng disciplined trader? Boring. At ang boredom, sobrang powerful. Disciplined trader, inuuna ang risk bago reward. Tinatanggap natin ang losses ng walang emotional reaction. Ine-execute natin ang bawat valid setup. Sinusunod natin ang position sizing rules. Humihinto tayo kapag wala ang conditions. Hindi tayo naghahanap ng action para lang may magawa. Kasi karamihan sa atin gusto excitement. Gusto natin maramdaman na involved tayo. Gusto natin yung adrenaline. Pero discipline, tinatanggal niya yung emotional stimulation. Ginagawang repetitive process ang trading at yung repetition ang gumagawa ng consistency. May isa pang benefit ang discipline na madalas hindi natin napapansin. Tinatanggal niya ang decision fatigue. Kapag automatic ang rules natin, hindi tayo araw-araw nakikipagdebate sa sarili natin. Walang internal argument, walang second guessing, walang emotional negotiation. Tahimik ang isip at kapag tahimik ang isip, gumaganda ang execution. Dito rin natin makikita ang misconception ng karamihan. Akala natin discipline ay willpower. Pero hindi, discipline ay structure. Willpower bumibigay kapag stress tayo, structure ang nagto-survive. Disciplined trader hindi umaasa sa motivation. Umaasa tayo sa predefined rules na nag-aalis ng choice sa critical moments. Kaya kahit bad strategy, kung may structure, kaya niyang tumagal. Habang yung good strategy, kung puro willpower lang at puro emotion, mabilis ding mamamatay.
Kaya ang totoo, discipline hindi ibig sabihin pipilitin natin sarili natin maging mabait. Discipline ibig sabihin i-design natin ang environment para mahirap tayong magloko. Clear rules, fixed risk, limited trades, defined sessions, maximum loss limit at strict criteria. Itong constraints ang nagpoprotekta sa atin mula sa sarili natin. Bad strategy without discipline is chaos. Bad strategy with discipline is controlled exposure to probability. At yung praise na controlled exposure ang pinakamahalaga. Kasi trading, hindi ito tungkol sa pagiging tama. Trading ay tungkol sa pagkontrol ng damage kapag mali tayo at pag-extract ng value kapag tama tayo. Discipline ang nagsisigurado na ang pagiging mali hindi magiging spiral. Kasi kapag walang discipline, isang loss pwedeng maging cascade. Tataasan natin ang position size para bawiin, iiwan natin yung plan, hahabulin natin yung entries, isang mali, nagiging marami. Pero kapag may discipline, ang loss matatapos ng malinis, contained siya. Hindi niya nahahawa ang next decision. At yung containment na yan, yon ang nagpapanatili sa atin alive long enough para mag-improve. Karamihan sa atin hindi nasusunog dahil sobrang pangit ng strategy. Nasusunog tayo kasi hindi natin kayang isurvive ang drawdowns emotionally. Discipline ang nagpapashallow ng drawdown at shallow drawdown, recoverable. Deep drawdown, nagdadala ng desperation, pumapatay ng logic. Ngayon, tanungin natin sarili natin, nahihirapan ba tayo sa fear, doubt, o overtrading? Kasi kung oo, malamang hindi strategy ang pinaka-problema. Psychology ang pinaka-problema. Kaya marami tayong trading psychology nakasama sa mga Altcoin Pinoy course kasi malaki ang tulong nito sa pag-level up ng emotional control at discipline natin. Kaya kung ang habol mo ay good foundation and level up your trading game, then meron tayong link sa description. May moment na aabot tayo sa point na mababasag yung illusion. Usually after months or years na nag-aaral tayo, alam na natin ang setups, alam na natin kung valid ang trade at kung hindi. On paper, clear lahat, pero yung results hindi tugma sa alam natin. Dito nagsisimula yung frustration. Tapos nagiging confusion, bakit talo pa rin tayo kung alam naman natin ang ginagawa natin? Bakit parang lahat may progress, tayo wala? Bakit gumagana sa theory pero pumapalpak sa real trading? At sa stage na ito, karamihan sa atin lalong nagiging complex. Magdadagdag tayo ng filter, maghahanap tayo ng mas smart entry, mas bagong indicator, mas advanced na tool. Konti lang ang nagpo-consider ng real issue. Knowledge without discipline does not translate into performance. Knowing what to do is different from doing it under pressure. Dito lumalabas ang tunay na power ng discipline. Discipline ay hindi tungkol sa pag-intindi ng rules. Discipline ay tungkol sa pagsunod sa rules habang sumisigaw ang emotions natin na humingi ng relief. Relief from fear, relief from boredom, relief from frustration. Halos lahat ng undisciplined action sa trading attempt lang para takasan ng discomfort. Overtrading, takas yan sa boredom. Closing winners early, takas sa anxiety. Holding losers, takas sa pain. Revenge trading, takas sa shame. Discipline, tinatanggal niya yung escape routes. Pinipilit niya tayong manatili sa discomfort long enough para gumana ang probability. At karamihan sa atin hindi nabubuo ang tolerance na yan. React tayo ng react, imbis na mag-endure. Kaya minsan discipline mukhang wala tayong ginagawa. Hindi tayo pumapasok kapag unclear ang conditions. Hindi tayo nag-i-increase ng size after losses. Hindi tayo humahabol sa move na na-miss natin. Hindi tayo nakikialam sa open position dahil lang kinakabahan tayo. At itong moments of restraint ang tahimik na gumagawa ng profit. At kahit bad strategy, kung may restraint, mas gumaganda ang result. Kasi losses maliit, winners hindi napuputol agad at trades pumapasok lang kapag aligned ang rules. Isipin natin mabuti, ang medyo core strategy minsan slight edge lang, minsan halos break even lang. Pero discipline, pwede niyang itulak pataas dahil tinatanggal niya ang emotional leakage. Emotional leakage yung invisible tax na binabayaran natin sa trading. Galing siya sa hesitation slippage, oversized losses, impulsive entries, at premature exits. At madalas, mas malaki pa itong leakage kesa sa edge ng karamihan ng strategies. So kapag tinanggal natin yung leakage, biglang gumagana yung strategy. Kaya kapag na-master natin ang discipline, parang cheat code siya, pero hindi siya binubuo ng motivation. Motivations nawawala, discipline binubuo ng identity. Ang discipline
disciplined trader nagbibigay ng accurate feedback. Kapag consistent ang execution natin, ang results nagre-reflect ng reality. Nakikita natin kung ano ang working at hindi. Nakaka-adjust tayo ng matalino. Pero kapag undisciplined, corrupted ang feedback, hindi natin alam kung loss ba dahil sa strategy o dahil sa ugali natin. Kaya marami sa atin, endless tweaking ang ginagawa pero hindi inaayos ang execution. Sinisisi natin ang entries pero exits pala ang emotional. Sinisisi natin ang market pero position sizing pala ang reckless. Discipline ang nag-isolate ng variable. Once isolated, improvement becomes possible. Kaya professional traders obsessed sila sa risk kasi risk ang only variable na fully controlled natin. Bad strategy with excellent risk management can survive. Good strategy with poor risk management eventually self-destruct. Risk management ay discipline in numerical form. Fixed risk per trade, maximum daily loss, maximum weekly loss, predefined sizing. Boundaries create safety, reduce emotional pressure, improves decision making. Balik ulit tayo sa discipline. Lahat umiikot dito. Discipline also slows us down at dito tayo madalas lumalaban. Gusto natin progress fast. Gusto natin proof agad na hindi tayo nagsasayang ng oras. Pero discipline, delayed gratification. Pinapaniwala tayo sa process kahit walang constant validation. Psychologically, mahirap ito, pero market rewards patience more than brilliance. Most edge are small, lumalabas lang sila over hundreds of trades. Discipline ang magdadala sa atin doon nang hindi tayo sinasabotahin ang sarili natin. Kaya mapapansin natin, minsan may traders na biglang nagiging profitable kahit wala namang dramatic strategy change. Ang nangyari lang, tumigil na silang sakta ng sarili nila, tumigil na silang mag-break ng rules, tumigil na silang mag-force ng trades, tumigil na silang mag-react emotionally. Strategy hindi nag-magic, behavior ang nagbago. At wag nating isipin na discipline pang losses lang. Discipline sobrang importante rin kapag nananalo tayo. Winning streaks create overconfidence. Overconfidence leads to increased risk. Increased risk lead to drawdown. Discipline keeps risk constant regardless of outcomes. Walang euphoria, walang despair, execution lang. At yung emotional flattening na yan ang nagbibigay ng longevity. At longevity underrated na advantage kasi market change, condition shift, strategies lost edge, new edge emerge. Only traders na emotionally at financially intact ang kayang mag-adapt. Discipline keeps us intact. Kaya discipline mas valuable than strategy. Strategy sumasagot kung ano ang ite-trade. Discipline sumasagot kung paano tayo kikilos habang nagte-trade. At mas mahalaga ang pangalawa. Ang market mirror lang. Hindi niya sinusukat ang intelligence natin. Sinusukat niya ang behavior natin. Kaya kung gusto natin magbago ang results, behavior ang kailangan nating baguhin. Discipline hindi nag-aalis ng fear o doubt. Pinipigilan niya lang na yon ang magdikta ng aksyon. Disciplined trader still feels emotions pero hindi natin sinusunod. Kasi bawat beses na ino-override natin yung rules dahil sa emotion, pinapahina natin ang system. Gawin natin yan ng paulit-ulit, wala ng strategy ang mabubuhay. Discipline keeps the system intact at kapag intact ang system, probability may room to breath, doon nakatira ang profitability. At kapag dumating tayo sa point na na-realize natin ito, trading, nag-iiba ang pakiramdam. Titigil tayo sa paghahanap ng perfect setup, titigil tayo sa pagsisi sa market, titigil tayo sa paghihintay ng confidence bago kumilos, gagawin natin ang tama kahit walang confidence. Kasi ang confidence sumusunod sa action, hindi nauuna. Ito ang inversion na kailangan nating tanggapin. Discipline muna, confidence later, profits last. Kapag binaliktad natin yan, endless frustration ang kapalit. Kaya ito ang ending message natin. Hindi natin kailangan maging genius para maging profitable. Kailangan nating maging consistent at consistency, discipline, and action. Kapag ginawa nating non-negotiable ang discipline, mawawala yung urge na makialam, mawawala yung obsession na laging tama tayo, mawawala yung cycle na build up then collapse. Papalitan natin ng routine. Boring routine. At boring routine, profitable routine. Kapag pareho ang rules, pareho ang risk, pareho ang process, results magsisimulang mag-reflect ng reality instead of mood. At sa reality na yon, doon tayo makakapag-build ng growth. Kung gusto nating seryosohin ang trading journey natin, tigilan natin ang paghahanap ng perfect strategy na magliligtas sa atin. Mas practical ang tanong na ito. Kaya ba nating sundin ang rules natin kahit uncomfortable? Kaya ba nating maghintay kahit bored? Kaya ba nating mag-cut ng loss kahit masakit? Kaya ba nating hayaan ang winner tumakbo kahit kinakabahan tayo? Kasi kapag oo, ang sagot natin dyan, kahit simple strategy, pwede nating iangat. Pero kung hindi, kahit advanced strategy, babagsak din.